hindi sinabi ni Chairman Tenko na ako ay naglabi para makakuha ng lisensya ang isang illegal na pogo. Yung blind item na press release ng PAGCOR ay dating kabinete na naglabi sa isang illegal na pogo. Walang ganun pong sinabi si Chairman Tenko. Hindi po pwedeng maging illegal isang pogo nang na-raid ay hindi po nag-ooperate. Di ba po? Sentido commun. Pero pilit nila po akong sinisira. Bakit? Kasi alam nyo naman po, siguro number 2 akong kritiko ng Marcos Jr. administration. Ang number 1 po, si Maharlika. Magandang gabi po sa inyong lahat ha. Webes na naman, kaya eto na naman tayo sa Spokes Hour. Hindi ko naman po gawain na ginagamit ko ang Spokes Hour para depensa ng aking sarili. Nagawa ko naman po yan kahapon nung ako po ay nag-broadcast. No? At sinabi ko yung tatlong bagay. No? Una-una, hindi po ako naglabi para sa illegal na pogo. Dahil nung nagpunta po ako kay Chairman Tenko, siya na mismo nagsabi, hindi po ako humingi ng lisensya. Humihingi lang kami ng abiso na kung pwede bayaran ng gifts yung pagkakautang sa PAGCOR dahil na-dispal ko nga yung pera ng Lucky South. Ang kasama ko po si Cassie Ong na aking kakilala na service provider ng Lucky South pero siya po ay taga Whirlwind Corporation na naging kliyente ko sa dalawang kaso. No? At pangatlo ay wala po akong illegal na pogo na rin-represent dahil yung panahon na nagpunta po kami kay Chairman Tenko, illegal po ang Lucky South. Pero alam niyo po, kahapon, ano bang sinabi ni Chairman Tenko? Sa totoo lang po, ako'y nagulat. Dahil kahit papano ay walang palabok itong si Chairman Tenko. Ang sinabi lang niya, unang-una, nagpunta ako sa kanyang opisina noong July 26. Tama po yung petsang yon, nasa kalendaryo ko rin yan, 2023, para humingi nga po ng rescheduling of payment. Kasi tinutulungan ko yung Cassie Ong na taga Whirlwind na service provider po ng Lucky. Pag sinabi pong service provider, lahat po ng serbisyo na kinakailangan ng Pogo dahil mga enchik sila po ang gumagawa. No? Kasama na yung pagpapaupa at kung ano pang serbisyo na kinakailangan nila. Now, ang sabi kasi ni Cassie at kinuwento naman po yan ni Chairman Tenko sa Senado, di umano, na-dispalkuhan sila dahil yung pera na mahigit kumulang kalahating milyon ay para sa PAGCOR na ibinigay doon sa isang dedikonanan, di umano ay hindi po nakarating sa PAGCOR. So malinaw po hindi po ako nag-pressure. Ako po ay nakikiusap bilang isang abogado at ang kliyente ko po talaga si Cassie Ong na aking pagkakakilala ay taga Whirlwind. Nag-follow up po ako 5 beses. 2 beses hindi na isagot. No? Pero isang beses, tinanong ko lang ano pa yung kulang ng dokumento at kailangan naman po gawin yon para hindi mapahamak din ng Whirlwind. No? Dahil pag wala po silang lisensya, mananagot din ng Whirlwind. Pangalawa, sinabihan ko sila na yung requirement na MTTP, nakahanap ng abogado na para gumawa ng MTTP. No? At pangatlo, yun na nga, yung desisyon na hindi sila mabibigyan ng lisensya na pinarating ko naman kay Cassie. At ang aking legal recommendation, siguruduhin yung hindi mag-ooperate yan. Dahil pag yan nag-ooperate ng walang lisensya, dali rin kayo bilang tagapagpaupa ng premises. At kaya naman po nung na-raid, wala pong operation silang nasaksihan. Tingin ko naman po, sumunod sa aking legal advice. Pero ang pag-usapan po natin ngayon, malinaw po. Unang-una, hindi sinabi ni Chairman Tenko na ako ay naglabi para makakuha ng lisensya ang isang illegal na pogo. Una po hindi po ako naglabi para sa lisensya. Nakiusap po kami para magbayad ng gifts dahil nga po na-dispalkuhan. Pangalawa, hindi po ako naglalakad ng lisensya noon kasi nung buwan ng July, kakalabas lang yung guidelines kung paano yung mga documentary requirements na dapat isubmit ng mga Pogo kung gusto nila mag-reapply sa tinatawag na internet gaming kasi binago na nga nila ang pangalan ng Pogo. So, pangatlo po ay, bagamat ako yung nag-follow up, wala po akong pressure na in-apply at tinatanong ko lang ano pa yung kulang na documentary requirement. Pangalawa, sinabihan ko lang na yung napakahirap na dokumento, nakahanap na ng abogado, ang Lucky, para gawin yon. Hindi po ako gumawa nun kasi wala po akong kinalaman dyan, wala akong kaalaman dyan sa MTPP na yan ng anti-money laundering. No? At yun nga po, no? Sinabi sa akin na ang desisyon na hindi mag-grant, na sinabi ko naman sa aking kliyente na siguraduhin yung hindi nag-ooperate yung umuupa sa inyo. Pero mga kaibigan, hindi yan ang lumabas sa balita. Ang lumabas sa balita, yung press release mismo ng PAGCOR
nung siguro mga 2 linggo na nakakalipas na di umano ay merong dating gabineteng miyembro na naglabi para sa illegal na pogo. Now, pansinin niyo po ha, yung blind item na press release ng PAGCOR ay dating kabinete na naglabi sa isang illegal na pogo. Walang ganun pong sinabi si Chairman Tenko. Kinuusap ko para sa suspension of payment, nakiusap, hindi naglabi. Pero tignan niyo mga lumabas. Dito sa Rappler, ang sabi rito, Roque was a former cabinet secretary who tried to lobby for illegal pogo. Di ba wala na pong ganun sinabing bagay si Chairman Tenko? Bakit? Kasi legal po ang Lucky Star ng mga panahon na yon. Ito naman po, isa pa. PAGCOR confirms it was Harry Roque who lobbied for illegal pogo. Wala pong illegal nung lumapit ako kay Chairman Tenko. Legal na legal po ang Lucky Star nun. At hindi nga po lisensyang pakay ko, suspension of payment. Meron pang isa. Ito hindi ko mabasa kasi masyadong maliit. Pwede ba nating lakihan? Ganyan din po sinasabi niyan. Ibig sabihin, yung mga lumabas na balita, ito po, ABS-CBN, ano ba naman naasahan sa ABS-CBN? Ex-presidential spokesperson lobbied for illegal pogo. Saan po yan? Walang ganyang sinabi si Chairman Tenko. Itong ABS-CBN talaga, alam niyo po sa totoo niya, mas maloob niyan kasi ako daw ang isa sa nagpatanggal ng prangkisa nila. Kongreso po yun. At alam po ng mga may-ari ng ABS-CBN na ako po'y kakampi nila. Na pilit ko talagang kinukonvince ang dating Presidente Duterte na tulungan at makakuha ng prangkisa ang ABS-CBN. Ayaw naman po maniwala ng mga nagtatrabaho sa ABS-CBN. Dapat siguro magsalita na yung dalawang magpinsa na may-ari ng ABS-CBN. Ito rin po, Pogo, PAGCOR confirms Harry Roque is legal head of raided Pogo. Hindi po sinabi yun eh. Ang nasabi lang nila ay merong organizational chart na ako daw ay nakalagay na legal. Ni wala namang legal head. Well, pinabubulaanan ko nga po yan dahil lang sinabi ko, hindi naman ako gumawa ng organizational chart na yan. Hindi naman ako hininga ng permiso na gamitin ang aking pangalan. Papayag ba ako na gamitin ang pangalan ko na isang 5 duling hindi ako binayaran? At saka, hindi ko po alam na may ganyang submission. Dahil kung ako ang abogado ng Lucky Star, di nakita ko sana yung mga submissions na yan. Hindi naman ako abogado. Meron po talagang tumatayong abogado para sa lisensya ng Lucky Star. Ito pa po, isa. PAGCOR Chair says Roque help Porac Pogo Hub reapply license. Hindi nga po totoo yan eh. Kasi July pa lang lumabas yung bagong guidelines, July kami nakipagpulong. So ang ginawa lang doon ni Chairman Tenko, ibinigay yung mga set of requirements na bagong-bago kung gusto mag-reapply ng Lucky Star. Ang suma total po, napakadami niyan. Mga 15 po yan, lahat fake news. Saan po nanggaling ang fake news na yan? Kinote po yung fake news na yan doon sa naunang press release ng PAGCOR na blind item na merong dating gabinete na naglabi para sa illegal na pogo. Ano pong problema? Ang problema, hindi yun ang testimonya ni Chairman Altenco. Walang ganong sinabi si Altenco. And yet, bakit yan ang lumabas sa balita? Kasi sa public relations po, dyan pumapasok ang lagayan. Pag ikaw ay binigyan ng pera ng isang PR, gagamitin mo yung storya. Kaya, ang ginamit nilang storya, press release ng PAGCOR. Bakit ko nasabi yon? Kasi wala pong ganong sinabi si Altenco. Pwede ko pong i-play dito muli yung kanyang testimonya. Pero bakit pa? Pwede naman yung matignan yan sa internet. Pero siguro, pagkatapos ito, ipopost ko na rin yung naging testimonya ni Altenco na pinalabas sa Senate TV. Kasi kapag Senate TV, wala pong copyright infringement yon. So siguro po gagawin ko yan nang makita nyo kung ano talagang sinabi ni Altenco. Hindi po niya binanggit na naglabi ako for a license. Hindi po niya sinabi na naglabi ako para sa illegal na pogo dahil legal po ang Lucky South noong July of 2023. Nagpapakita lang po yan na dahil nga po ang balita ay hindi tugma sa mga nabanggit ni Chairman Tenco na meron po talagang ongoing na demolition job laban sa akin. Napakadali naman po intindihin yan bakit gusto nila akong sirain sa pagpipilit na ako daw ang legal ng illegal na pogo. Well, gaya na sinabi ko po, no, naging illegal lang yan noong March, noong sinabi na hindi sila makakakuha ng bagong lisensya. At wala pong illegal. Bakit? Tinigil po ang operasyon. Hindi po pwedeng maging illegal isang pogo nang na-raid ay hindi po nag-ooperate. Di ba po? Sentido common. Pero pilit nila po akong sinisira. Bakit?
is kasi alam nyo naman po, siguro number 2 akong kritiko ng Marcos Jr. administration. Ang number 1 po, si Maharlika. Wala po talaga tatalo kay Maharlika bilang number 1 critic dahil yung mga sinasabi niya, hindi ko masasabi dahil yung iba, personalan na talaga. No? Ako naman, issue lang ako. Issue lang ako dahil sa tingin ko, may karapatan ng taong bayan para malaman kung addictus, benedictus ang presidente. Dahil ito'y nakakaapekto po sa mga desisyon gaya ng unang-una kung makikipaggera siya sa China. Dahil ang paniwala ko nga, kapag siya nasa tamang pag-iisip, walang presidente na nais magkagera ang sa kanyang bansa. Pangalawa, yung issue nga po ng mga accountability. Yung bakit ang gobyerno ngayon hindi tumutupad sa kanyang mga pangako na 20 pesos kada kilo ng bigas at saka napakadami pong pangako na nabali. Yung pagkakaisa man lang, nawarak pong pagkakaisa nung talaga naman pong tinanggalan nila ng budget si Inday Sara at nagkaroon pa sila ng tangka at tingin ko gagawin pa rin nila na pagbabago sa saligang batas para maluklok yung isang tao na presidential insan na hindi manalo sa pagiging presidente na maging prime minister. At finally po, paano po ang isang kritiko ng Marcos Jr. makakakuha ng lisensya sa PAGCOR? Mga nakaupo dyan, hindi lang po napakalapit kay BBM. Yung mga nakaupo dyan, si Chairman Altenco, ang balita ko po kay Vic Rodriguez, napakalapit sa tunay na makapangyarihan sa gobyerno natin ngayon na si Liza Araneta Marcos. Ang sabi po sa akin ni Vic Rodriguez, hindi po siya kakilala ni PBBM, itong si Altenco, ang may kilala po talaga sa kanya ay si First Lady. Pero ganun pa man, nagpapasalamat naman ako kay Altenco kasi hindi siya talaga nagsinungaling. Ang punto na hindi lang kami nag-agree ay yung sinasabi niya na si Cassie Ong daw ay lucky star. Ang katunayan po nung nakipag-meeting kami sa July 26, 2023, ang opisyal na representante po ng Lucky Star ay si Dennis Cunanan. At doon po sa pagpupulong na yon, si Chairman Altenco pa ang nagsabi, palitan mo yung Dennis Cunanan yan dahil masamang tao yan. I do not want to have anything to do with him. Ang sabi pa niya, bakit hindi na lang ikaw ang maging legal representative ng Lucky South? At syempre po kung illegal ang Lucky South niyon, bakit siya nakipagpulong sa akin? Talaga bang gawain niya na makikipagpulong sa mga illegal na pogo? Ako naman po, tayo kritiko, siyempre, asahan na natin na babawian tayo ng administrasyon. Pero ako po, kapag ako ay nagbigay ng kritisismo, ito po ay base sa katotohanan at base sa mga nakakaapekto sa mas maraming kababayan natin. Una-una, yung mataas na presyo ng bilihin. Lahat po tayo apektado. Ang punto po rito, wala pong ginagawa ang gobyerno para magtangka man lang pababain. Sa akin naman po, kung mapapababa nila kahit papano ang presyo ng gasolina at may mga paraan naman, bakit hindi tayo mag-angkat sa Russia na napakamura po ng gasolina at diesel doon, yan na po yung ginagawa ng China, ginagawa ng India, ginagawa ng Turkey. Bakit tayo sunod-sunuran sa mga Amerikano na palibasa sinanction nila ang Russia, ayaw natin bumili ng mas murang Russian oil, di ba? So sa akin po, kapag ako bumira sa gobyerno dahil mali po ang pulisiya, wala pong personalan. Pero ang biran nila po sa akin, sabihin na natin totoo na ako ay abogado ng Lucky South. Ano? Hindi ba ako ay abogado? Hindi ba katungkulan ko na siguraduhin ng lahat ng kumpanya ay sumusunod sa batas? Pero ang punto ko po, hindi ko po pwedeng kliyente ko siya nang wala kaming kasunduan na maging abogado niya. Bakit? Pinakamataas po ng pagkakatiwala ang relasyon ng attorney at client. So kinakailangan po, pumayag ang kliyente. At ang dahilan naman siguro, kaya ayaw ko kunin ng Lucky South at ako'y atat-atat na talagang questionin yung raid sa Porac dahil yan po illegal. Nagsimula po yung raid na yan, walang search warrant pala. So sa simula pa lang, mali na. Tapos kumuha ng bagong search warrant, hindi naman dinescribe yung 49 buildings na dapat nasa leksikin. So mali na naman, ayon sa saligang batas. Pero hindi po ako kukunin ng Lucky South. Bakit? Kalaban po ako ng gobyerno. Ang mga Chino, baliwala ang galing mo bilang abogado. Kinakailangan malapit ka sa mga makapangyarihan para kunin ka nila. At yan din po ang dahilan kung bakit imposible na ako ang kinuha nila para sa lisensya. Dahil hindi po mabibigyan ng lisensya ang isang kumpanya na gumagamit ng kalaban ng gobyerno bilang abogado. Di ba po?